So, network fundamentals. So, this is our third lecture. Um, Let us start na and hopefully is, if ever man sa mga wala pa dito, is i-record na lang natin to. Okay. Paano ba ito matanggal? Ay, natanggal ito. Ayan. So, yeah, network conventions. The making and reading of a network diagram requires some familiarity with the network conventions. One of the main features of PERT and CPM is their use of a network or precedence diagram, which is the key in solving typical problems. The precedence diagram clearly indicates which of the activities must be performed in a sequence and which can be performed independently with each other. The network diagram is composed of a number of arrows and nodes. So, dito, sinasabi lang sa network conventions is ito yung start ng paggawa ng CPM or PERT. Dito, gumagawa tayo ng mga with arrows and nodes and arrows with numbers, mga ganyan, para makagawa ng diagram. And, sequence yan, performed yan in sequence, ibig sabihin, chronologically nga. And then, para malaman natin kung sino yung mga nakadepending activities and yung mga independent activities. So, there are two versions ng network diagram. Okay? It is the activity on arrow, AOA networks, using arrow to designate activities. And yung isa naman is, isa is activity on node or AON, using nodes to designate activities. So, yung dalawa, ito yan. AOA, yan, arrows designating activities. Ito yung AOA. Ibig sabihin, yung activity yung nakalagay dito, activity A precedes activity B. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magsimula ng B kung hindi mo matatapos yung A. Okay. So, nagre-represent siya ng arrow lang. While yung AON naman or activity on node, meron siyang nodes and events like that. 1, 2, 3. And then, yung activity mo, itong A. So, pwede mo siyang tawaging activity 1 to 2 or activity A or activity 2 to 3 or activity B. So, ang kinaganda ng AON, meron kang point of time. Ibig sabihin, papasok ka ng isang event bago ka gumawa ng isang activity. Hindi tulad nitong AOA na diretso lang siya. Okay? So, yan. So, dito, yung AOA at AON, ang ibig sabihin nitong point A and point B, yung point A, that is the beginning or the start. Okay? And, kung may start ka, meron ka ring ending or end. So, yung beginning at end na yan ay tinatawag na event. Okay, so, dito sa AON, ang event natin dyan is itong 1 and 2. So, event 1, event 2. Okay. So, ito yung beginning event mo, and then yung second event mo, ito. Okay. So, itong part na to, you can call this activity 1 to 2. Pwede mo yun yung sinasabi kung pwede mo siyang tawagin activity 1 to 2. Or, pwede mo siyang tawagin activity B, kung ano yung letter na nandun. Or dito, activity A. So, dito, activity 2 to 3 or activity B. Okay? So, dito dako tayo sa elements of network diagramming. So, dito, malalaman natin kung paano gumawa mga basic ng paggawa ng diagram. So, the first one is yung work B dito. Work B cannot start until after work A. Okay? Wait lang. Ay. Ayan. Work B cannot start until after work A. Wait lang.
So, dito ibig sabihin, hindi mag-start tong B kung hindi tapos yung A. Yun lang yun. Okay? So, example niya na activity ay excavation and concrete pouring. So, hindi ka makakapagbuhos ng konkreto kung hindi ka pa nakapag-excavate. Okay? So, next, C cannot start until both A and B are completed. So, hindi ka makakapag-start nitong C kung hindi natapos yung A at B. So, example niyan, siguro, activity A is preparation of permit, activity B is site clearing, activity C is excavation. Okay, so, hindi ka pwedeng mag-start ng excavation kung hindi pa malinis yung area mo at hindi ka pa nakapaglakad ng permit mo. So, ganon. Example lang yun, ha? Next, A must be completed before either B or C can start. So, kabaliktaran lang, kailangan na naman itong matapos bago ka mag-proceed sa B at C. Naiintindihan ba, class? Nagagets ba? Yes po. Okay. So, medyo madali lang naman to eh. So, ibig sabihin ng precedes, before. Okay? So, tulad yan. A must be completed before, precedes, or before, or yung term na precede. Okay? Either B or C. Okay? Next. Both A and C must be completed before B and D. So, ganun din. Kailangan mo nang matapos yung A at C bago mo gawin itong B at D. So, dito, itong both A and B daw, kailangan makumpleto bago ka makapag-start ng C. At itong D, nagdedepende only lang siya sa B and A. Okay? Kasi may nilagay kang dummy. X is called dummy. So, ibig sabihin, itong D, magagawa mo lang kapag matapos mo tong A at B. Okay? Ganon. So, dito, D depends on A and B. Ito yun. Tulad nitong sa taas. D depends on A and B. And C depends only on A. Dito naman, yung C, nagdedepende lang siya sa A. Ibig sabihin, kahit hindi pa tatapos na B, okay lang. Pwede mo nang start to, basta tapos tong A. Okay? So, Y is a dummy. Yan. Y is dummy. Principle. So, dako tayo sa principles. So, may mga principles in networking or arrow diagram. Everything in the network or arrow diagram must have meaning. Okay? Thus, every arrow represents an item of work and is called activity. So, yun yung sinasabi ko. So, yung activity A, yung mga yan, meron niyang corresponding meaning. Tulad niyan, yung activity na yun ay tinatawag na excavation. Diba? Next is, an event is the starting point of an activity represented by a circle, square, or any geometrical form. So, yung event, sinabi ko nga is yun yung node. Tawag dun ay event. So, starting point yon. Pero hindi lang siya starting point, okay? Kasi yung nakita nyo kanina yung sample ko, di ba, yung beginning and end, di ba? Same silang event. Okay. Next. An activity is dependent upon and cannot begin until after the completion of all preceding activities. So, tulad nito, hindi ka makakapagbuhos ng footing mo kung hindi ka pa nakapagporma at hindi ka pa naka-order ng semento. Okay? At na-deliver ng semento. Kasi ano yung gagamitin mong pambuhos kung wala kang materyales, diba? So, nagme-make sense naman yan. Kaya yung sabi ko nga, yung network diagram is in sequence form yan. So, dapat magkakasunod-sunod. Next. Yan. So, all activities that starts with the same event cannot begin until after the completion of all activities that enter that event. So, yun. So, sinasabi ko nga itong
tawag dito sa tree na to is event, di ba? Na ayan o, represented by circle, square, or any geometrical form. So, sabi kung ano daw yung pumasok sa event na yon, kailangan mo nang matapos bago ka makapag-start ng sunod na activity. Okay. So, mapapansin nyo, may dalawang arrow na pumasok sa kanya. Sabihin, dalawang arrow din dapat, dalawang activity yung dapat matapos. Okay. Next, in this diagram, the three activities of staking, ito staking, butterboard, and digging, which starts from event 5. So, nag-start siya dito sa event 5, diba? Must wait, kailangan mo na niya mag-antay pag itong securing building permit and clearing the site ay makatapos na or makumpleto na. Okay. Until all activities entering 5 have been entirely completed. Yung mga activities na nag-enter dito sa 5, pag matapos na siya or complete na, doon pa lang mag-start yung staking, waterboard, and digging. So, nagme-make sense naman yan, di ba? Kasi kailangan mo nang una yung mga trabaho na to bago ka makaproceed dito. So, principle number 2, an activity has a single definite starting point and a single definite end point. So, dito, an arrow in the network must satisfy two basic question. Dapat, ang start at end mo ay isa lang yung point of event mo. Hindi pwedeng dalawa yung end point mo at dalawa yung start. Dapat isa lang yan. Okay? So, kailangan masatisfy mo yung dalawang question na to. What activities must be completed before this one can start? And what activities cannot be started if the one is not complete? So, pinagbaliktad lang yung tanong na yan. Ba? Example niyan, ito. So, ano ba yung mga activity na kailangan makompleto muna bago maumpisahan yung isa? So, katulad nito. Kailangan mo nang makompleto yung paghuhukay or pag-excavate bago ka makagawa ng forma. So, ano yung activity na hindi pwedeng mag-umpisa kung hindi pa siya kompleto? Ganun din. Binaliktad lang. So, hindi ka makakapagbuhos ng footing mo kung wala kang forma. Okay? And hindi ka makakapaggawa ng wall footing mo kung wala rin yung forma. And after nun, pwede ka na ngayong mag-block laying or yung start ng paglalagay ng CHB. Yun yung block laying na sinasabi. Diyan. Okay? Principle number 3, the network arrow diagram does not describe time relationships, but rather dependency relationship. Ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin na mahaba yung arrow mo is mahaba rin yung oras na i-google ng activity. Yun, di ba? Length and direction of an activity arrow has no relationship with the amount of time required to accomplish the work represented. Similarly, two activities starting with the same event do not necessarily occur at the same time. So, yun. Hindi ibig sabihin porket mahaba itong arrow ng activity A is matagal yan. Ano lang yan? Representation lang yung mga arrow na yan. Okay? So, kung humaba man yan o umikli, wala yung connection sa time duration. Okay? So, hindi rin ibig sabihin na dito sa event 2, may dalawang starting activities, hindi ibig sabihin na dapat sabay silang dalawang gawin. Hindi. Okay? So, pwedeng mauna yung B, pwedeng mauna yung C. Basta, ang mahalaga dyan, pwede silang hindi magsabay at pwede rin silang magsabay. Ang mahalaga dyan naman is yung after niya na activity. Okay? So, walang kinalaman. Okay? So, ibig sabihin, pwede kang, kung tapos na yung B, pwede ka nang mag-proceed dito. Okay?
Kung hindi pa to tapos yung C, walang pakialam yung activity dito. Okay? Kasi, pwede naman silang hindi sabay mag-start eh. Okay? Pwedeng ma-delay yung isa, depende kung ano mang kind of activity yan. Next. Number 4, that the network or arrow diagram is hardly ever done by a single person. So, yung paggawa ng arrow diagram is hindi lang isang tao ang gumagawa niyan. Kasi, accomplishment ng schedule made in a network diagram is influenced by several numbers of people. So, yung paggawa ng mismong taong nandyan sa network diagram mo is hindi lang naman isang tao lang gumagawa lahat niya, di ba? Madami kang tao dyan, di ba? May engineer ka, may laborers ka, workers ka, di ba? And should be consulted when making the network. Ibig sabihin, kakausapin mo rin sila. Okay? Yung mga taong yan. Kunyari, yung makatotohanan. Kunyari, yung foreman, kakausapin mo. Iko-consult mo sila, di ba? Kung makatotohanan ba na 3 araw lang ba yung paghuhukay nyo ng excavation, o di ba? Kasi hindi kaya yan ng isang tao lang ang gagawa. Likewise, the subcontractors and suppliers should be asked to review the network to be sure that the activities affecting their participation is accurately and realistically described. So, tatawagan mo rin yung mga supplier nyo kung kailan nyo madideliver itong semento. O ngayon, 2 araw lang. O, ngayon, magagawa mo na yung network diagram mo. Kasi nagkonsulta ka sa supplier. Ibig sabihin lang dito, hindi kaya ng isang tao lang kasi. May mga pagtatanungan ka dyan sa paggagawa mo nitong arrow diagram. Okay? So, dako tayo sa fundamental elements of PERT or CPM networking. The fundamental element of PERT or CPM networking activities are, ito yon. So, alam nyo na to, di ba? Kasi, yung assignment number 1 nyo, di ba, assignment ako ng mga related sa critical path method. So, I assume na familiar na kayo dito. And of course, dinidiscuss natin to ngayon, paulit-ulit nga, di ba? Itong event and activity. And dadagdagan lang ng time. So, ano yung activity? Paulit-ulit tayo dyan. Yan yung work operation na kailangan para makumpleto ang isang task or isang segment ng task. Ibig sabihin, yan ay actual work sa pagitan ng dalawang event. Okay? So, example ng mga works na yan ay clearing, excavation, foundation, concrete works. Yan. And they are indicated by an arrow on the project network. Okay? The arrows should always point to the right. Okay? Papunta lagi dapat sa right. Okay? So, the arrow should always point from left to right. Okay? Hindi pwedeng pa ganun. Ano, bumalik ka? Hindi pwedeng pa ganun yung arrow mo. Ibig sabihin nun, bumabalik ka, imbis na mag-proceed ka sa pagkukongkreto, baliktad yung gagawin mo. Hindi ganito, ha? That's wrong. This should be the right one, from left to right. An arrow which represents activity is identified by a numbered circle, and its tail, and another number circle of its point. So, ganito daw yan. So, may event dyan, and dapat daw, represented siya ng arrow, and meron ulit ending na arrow. And may number yan. So, 1, 2. So, yun yung activity 1 to 2 or activity A. That is excavation. Ganon. So, this next naman activity 3. Ganon. Okay. Events. Okay. So, i-delete muna natin since yan. The events is a point in time signifying the beginning or end of one or more activity.
It denotes the completion of all preceding or predecessor activities and beginning of one or more succeeding activities. So, yan nga yung kaninang bilog na ginawa ko. Yung tawag dun ay event. Yan nga. Indicated siya ng circle, square, ellipse, or any form of geometrical symbols. Numbering the events follows the construction of the network. No two events shall have the same identification number in the network. For this reason, one or more dummy activities may be issued in a network. So, ibig sabihin daw niyan, dapat hindi umuulit. Okay? Hindi umuulit yung pagnanumber mo. So, kung meron ka ditong arrow. Okay, so, kung ito is 1, 2, hindi ito pwedeng 2 din, okay? So, dapat yan ay 3. So, this is activity A, activity B. So, ganun. So, for this reason, one or more dummy activities may be used in a network. So, pwede kang magawa dito ng dummy. Yung kaninang dummy, yan. So, activities can either be by their endpoints such as 1 to 2 or 2 to 4 or by letter assigned to an arrow such as A, B, C. So, yan kanina na-discuss natin sa start pa lang. Tulad niyan. So, dito, activity A ang sinabi, A, C, B. Or pwede mong tawagin activity 1 to 2. Yan, mga ganyan. So, ito yun. 1 to 2. Ito pa. Or activity 2 to 4, something like that. Dummy activity is an arrow on a network showing the dependent relationship between two activities. However, dummy activity does not represent actual work. So, pag may dummy kang nilagay, wala yung actual work or hindi yan nagko-consume ng time. So, itong dummy na to, representation lang yan or illustration na dapat itong G ay hindi pwedeng mag-proceed kapag hindi pa natapos yung activity C. Okay? Ibig sabihin, konektado siya. Dito. Okay? Duration on of an activity is the time it takes an activity to be finished. In short, this is the normal time duration of a task. So, yan ay nag-indicate lang kung gaano katagal yung isang activity. Say, for example, yung excavation, ilang araw ba yan? So, lalagyan mo yan dyan, dito. So, excavation kunyari is 3 days. 3 days. Dyan. So, ito. Ilan naman to? Pagko-concrete pouring, siguro 12 days. Ganyan. Lalagay mo dyan. So, kaya yung sinasabi ko na hindi nag-i-indicate na gaano kahaba yung araw, yun yung time, hindi. Kasi may ilalagay mo lang rin naman dyan yung duration ng activity. Duration activity is the span of the time from the early start to its early finish, or from its late start to its late finish. Yan. So, dyan natin malalaman yung mga early start, early finish, late start, late finish. Okay? So, dito, sa example na yan, a path is a sequence of activities that leads from the starting node to the finishing node. Thus, the sequence 1, 2, 4, 6 in the network of figure 5-9 is a path. So, ito yung 1, papunta sa 2, ayun. Yung 1 papunta sa 2, yung 2 papunta sa 4, yung 4 papunta sa 6. Yan ay isang path. Okay? So, ito yon. Path 1, 2, 4, 6. And then, may isa tayong path 1, 3, 5, 6. Ito yun. 1, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6. Actually, may pangatlo pang path kasi meron kang ginawang dummy. So, meron kang 1, 2, 4, 5, 6. So, humaba lang. Path 1, 2, 4, 5, 6.
kasi may dami ka. So, yun yung pang 6 na pad. Okay? So, okay. So, medyo 5 minutes na lang. Wait lang class ha. May nag-doorbell kasi ha. Saglit lang ha. Puntahan ko muna.
Okay, wait lang. Saan na ba yun? Share. Naririnig ako, class? Yes po. Okay, sige. Start na tayo. Ayan. Yun nga, sa sinabi ko kanina. Ayan. So, meron tayong path C. Yun yung 1, 2, 4, 5, 6. Since kinenek na natin yung dummy. So, ano yung kinaibahan niya dun sa path A? So, itong path A, kung papansin nyo, ito yung activity A. Ito yung activity A to C to F. Okay? While itong path 1, 3, 5, 6, ito yung activity B to D to G. While ito namang path C, ito yung activity na A, papuntang C, papuntang F. Eh, since yung F is dummy lang yan, kahit hindi pala yung F, ito pala yung dummy. So, kahit hindi mo na siya ilagay, C, papuntang G ngayon. So, this is G pala. So, itong una is ACF, ito namang path C is ACG. Okay, so yun yung kinaibahan niya. So, ito yung mga comments lang na needed. Wait lang. Baby ko naman ngayon umiiyak saglit. So, first, yun nga, yung mga comments natin na kailangang alamin. First, the length or time of any path can be determined by adding the expected time of the activities along that path. So, pwede natin ilagay kung ilan yung doon. Katulad ng ginawa kong example kanina, di ba? Na nilagay natin yung duration ng time doon mismo sa diagram. Next, number 2, the path with the longest time catches the management interest because it governs the project completion time. So, kung ano yung pinaka-longest path, yun yung pinaka inaabangan or kailangang malaman ng mga management. Kasi yun yung nagsisimbolize na duration ng completion time ng isang project. Sabihin daw nun, in short, kung ano yung expected duration ng project is equal yon sa expected time of the longest path. Kung ano yung pinaka-longest path, tulad dito, kung ano yung pinaka-longest, since dito naman di natin alam kung ilan yung durations, pero kung may mga equivalent durations dyan, mapaplus naman natin yung values at malalaman natin kung saan yung longest path. Ibig sabihin, yun yung completion time ng isang project. So, kung may delay sa longest path, magkakaroon ng delay yung completion ng project. Kasi, nagkaroon ka ng delay sa longest path mo eh. So, apektado yung project completion time. Therefore, any attempt to shorten the project completion time must concentrate on the longest sequence of activities because of its relation to the completion time. So, kung malaman nyo na yung longest path, doon nagkakaroon ng brainstorming yung mga management kung paano pa nila mas mapapaliit yung, mapapashorten yung time ng project. Kasi kung mapaliit mo pa yung time ng longest path na yun, yun yung magiging final duration ng isang project. So, yon, the longest path is the critical path and its activities are called critical activities. So, yon. Yung longest path na yun na sinasabi, yan yung CPM or yung critical path. So, dyan tayo, yun yung kailangan malaman natin para malaman natin kung ano yung pinaka-time kung kailan matatapos yung project. So, paths that are shorter than the critical path may experience some delay. Pwede yung magkaroon ng delay, yung mga maliliit na path. Kasi, hindi naman siya makaka-apekto sa overall ng time duration ng project dahil independent naman siya dun sa longest path na yun.
So, yung mga maliliit na short path, pwede siyang magkaroon ng delay. Hanggat sa hindi niya na sosobrahan yung longest time span, which is nasa critical path na ayun. Okay? Number 8, the allowable slippage of any path is called the path slack or float time. It indicates the difference between the length of a given path and the length of the critical path. So, meron tayong mga float time or path slack. So, ito yung mga allowable slippage. So, dito tayo nagkakaroon ng adjustment. So, yan yung mga float time. Kung sakali mang meron na tayong delay, pwede natin itong gamitin itong mga float time para dun natin ilagay yung mga activities na delay tayo. Okay? So, critical path then has a zero slack or float time. Kaya yung critical path, wala yung delay or wala yung float time kasi nga, ano yan, critical nga yan eh. So, ibig sabihin yan yung mga major activities yan. Kaya kailangan wala tayong float time dyan. Okay. So, here, ito mga sample lang ito na mga illustration para maging familiar kayo sa paggawa ng network diagram or arrow diagram. So, ayan, katulad niyan, kailangan daw makomplete muna yung A bago mag-proceed sa B at yung B, kailangan makomplete bago mag-proceed sa C. So, paulit-ulit lang tayo dyan. Kanina pa natin yan alam, diba? Dito rin sa illustration na to, kailangan munang matapos yung A at B bago mag-proceed sa C. And, yung performance ng A ay nakadepende sa performance ng B. Next, if activity must precede B and C, the network will be as follows. So, yan. Paano basahin yan? A precedes B and C. Ibig sabihin, A should be completed before B and C starts. Okay, yun yung ibig sabihin ng A precede B and C. Okay? So, dito, same lang ang kailangan mo matapos yung A and B para ka makapag-proceed sa C and B. So, dito, gumamit ng dummy. When two activities have the same start and ending nodes, a dummy node and activity is used to preserve the different identity of each activity. So, dito, since dalawa yung end mo, ay, hindi pala dalawa. Nag-proceed pa yan eh. So, kung dependent yung activity dito, kailangan mong gumawa ng dummy para pupunta dito sa event C. Okay? For representation, illustration. Hindi kasi pwedeng wala. Diba? A dummy node and activity is used to preserve the different identity of each activity. Baka kasi itong activity na to is hindi naman siya connected dito sa C. In the following diagram, activity A and B must be completed first before activity C. So, yun. Kaya niya ginawa yung dummy. Kasi kailangan magawa muna yung activity A and B bago ka makapag-proceed sa activity C. Naiintindihan, class? Nandyan pa kayo? Yes po. Okay. Next. Most computer programs identify activities by their endpoints. Thus, separate identities are particularly important for computer analysis. So, activities with the same endpoint could not be distinguished from each other, although they might have different expected. Dummy activities have several numbers of different issues, and the following are commonly used. So, yan, kapag may mga parallel activities tayo, kailangan natin gumamit ng dummy para makonect siya. Lalo na kung itong activity D is dependent dito sa A. Okay? So, needed yan gamitin yung mga dummy na activity. Pero hindi naman yan nagko-consume ng time and activity. Dummy lang yan. For representation lang. So, illustration 5 to 7. From the following network, activities A and B both precede activity C. But this starts is dependent only on completion of activity B.
and not on activity A. Similarly, E is dependent on C. So, yan, magigets naman natin yan. Pag tugma-tugmain natin yung mga arrow, ibig sabihin, itong, katulad nga ng sinabi niya, itong E, itong E, dependent siya dito sa C. Dito sa C. Diba? And then, itong activity A and B, nagpre-precede siya sa activity C. Itong C. Na natakpan ko na. Okay? So, dito naman, so yan, example din yan ng paggawa ng network diagram. Okay, wait lang. So, starting and ending arrows are sometimes used during development of a network diagram for more clarity. So, dito, kailangan mo lang lagyan dapat ng start at ending arrows. So, kailangan mo rin ma-indicate yung salita na start at end. And dapat, isa lang yung event ng start at isa lang yung event ng end. Hindi pwedeng dalawa, okay? So, kahit gaano kadaming arrows yan, isa lang dapat yung end point natin. Okay? So, yan. So, rules for numbering event, yan, in a network diagram. All events should be numbered starting from left to right. So, ito nga, from left to right. Tulad nito. From left to right. 1, 2. Okay? So, increasing yung pagnanumber niya na no event number should be lower than the number of the event preceding. Ibig sabihin, bawal mabaliktad, bawal maging 2, 1. Okay, so dapat mas laging increasing. Hindi pwedeng 1, hindi pwedeng 1, 3. Kunyari ito, 1 to, di ba? 1, ito 3. Tapos ito naging 2. Hindi pwede yung ganun, okay? So, kailangan increasing siya. Yan. So, next. Event should be numbered from top to bottom. So, from left to right, and from top to bottom. Tulad yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Hindi pwedeng 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pwedeng nandito yung 5. Kasi top to bottom muna. So, 1, 2, 3, 4. Tapos, since medyo malayo to, ito na yung 5. Naintindihan? Class, naintindihan ba yon? Yes po. Okay. So, dapat ganyan ang pag-number. So, ito, example na natin to. Mag-example tayo. From the following table information, draw a precedence diagram or network diagram. Hanapin natin yung critical path at alamin natin yung duration ng project. Expected duration ng project is equal to critical path. Is equal to ito yung longest path. So, ito yung mga activities natin, okay? Activity from A to K. So, lahat yan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hindi lang sunod-sunod. Ibig sabihin nitong precedes, nabanggit na natin, di ba? A precedes C and B. Ibig sabihin, yung A, sample lang to A. Ito. Activity A precedes activity, syempre, lalagyan mo ng arrow. Don't forget the arrow. Kasi indicator yan. Ibig sabihin ng precedes, di ba, bago. Gagawin muna yung A bago mag-umpisa yung C and B. So, ganyan yung example niya. A precedes C and B. Ibig sabihin, sa activity A, may dalawang activity na kailangang gawin. Okay? So, yun lang naman yung dalawa. Lahat, isa lang. Yung C precedes D,
Yung DI, yung BI, yan. Yung EF, FJ, IJ, yung sa J, tapos na, end na. Sa GH, yung H, papuntang K, and yung K, papuntang end. Okay, kung mapapansin nyo, yung mga dalawang precedes, ibig sabihin yan, ito, dalawang I, dalawang J, okay, dalawang end. Ibig sabihin yan, dalawa yung papasok sa kanya. Okay? Kunyari, ito yung event, ito yung I, ito yung I. Ibig sabihin, dalawang arrow ang kailangang gawin bago siya gawin. Okay? So, yung J, kunyari, itong I na to, ito yung D at B. So, ito yun. So, ito, activity D, activity B. Diba kasi? D precedes I. So, ito yon. D precedes I and B precedes I. Ito yon. B precedes I. So, example lang yan ha, para magkaroon kayo ng idea. And ito yung mga expected time nila, days. So, sa activity A, may 4 days ka. Sa C, may 12 days ka. So, pwede mo yan diyang ilagay. So, sa activity A, may 4 days. Sa activity C, may 12 days. Sa activity B, may 5 days. Yan. Pwede nyo niyang ilagay dyan. Okay? So, start na tayo. So, solution. Ito yung mga advice or kailangan mong malaman bago ka gumawa. Use pencil in constructing the precedence diagram. Kasi nga, magbubura-bura ka niyan. Siyempre, hindi mo naman mapaperfect ka agad yan, di ba? Kasi i-imagine ka dyan, mag-a-analyze ka. So, maganda, lapis lang muna, ha? Activities without predecessors are placed at the start of the network. Ibig sabihin, kung wala siya sa precedes na table, ibig sabihin, placed siya sa start. Malapit siya sa starting point. Or nasa left side siya, di ba? Left to right. So, nandito siya na banda, sa starting point. Yung wala dito. So, ano yung mga wala? Eh, ano mo, bigkasin mo yung alphabet from A to K. So, A. Nakita mo ba A dito? Wala, di ba? Ibig sabihin, nasa left part yan. Nasa starting point yan. A, B. Nandito yung B. C, D, E. Nasaan yung E? Wala. Ito, E. So, F. Nandito yung F, G. Asan yung G? Wala, G. So, bilugan mo para alam mo. H. Asan yung H? Ito, H. I, J, K. So, lahat. So, ibig sabihin yung A, E, G ay starting point siya. Diba? So, medyo alam mo na. Kasi dito. So, alam natin yung A, E, and G nasa starting point siya. Activities with multiple predecessors are located at the path intersection. So, medyo yung mga madaming predecessors katulad nitong A, may dalawa siyang predecessors, medyo bandang gitna siya ilagay. Okay? Start with a single node and end with a single node. So, start ka dito ng single node. And, syempre, mag-end ka mamaya dito ng single node lang. Okay? Avoid having path that cross each other. So, bawal yung maggaganong-ganong ka. So, ito yung event. Isa. Tapos, mamaya, gaganon ka na naman dito. Bawal yung intersect. Okay? Number nodes from left to right. So, left to right na naman tayo. Activities should go from left to right. Same. And use only one arrow between any pair of nodes. Okay. So, ayan. So, dito, try natin tong AEG. Since sila yung starting point, kasi wala sila dito sa precedes. Diba? Wala. So, ibig sabihin yan, from starting point, so, let's say this is event 1. Yan, diba? Event 1. So, may AEG ka, ibig sabihin, may tatlo kang arrow. A, E, G. So, kung iyan niya i-start, meron kang tatlong arrow. Diba? Sample lang yan. So, this is A, this is activity E, and this is activity G. So, ganon. So, naintindihan, class? Class, naintindihan?
Yes po. Okay. O, sige, proceed tayo dito. So, ano lang yan, medyo nilagyan ko lang ng, ayan. So, ito yun yung kanina, solution. Examining the table, letters A, E, G are absent in the precedes column, which check natin dito kanina, di ba? So, yun. Therefore, these are the activities without predecessors. So, yan yung mga starting points. A precedes C and B, E precedes F, G precedes H. So, ito yun. Nilagay lang. A precedes C and B, yung E precedes F, and G precedes H. Ibig sabihin, meron na tayong idea kung paano natin ilalatag yung ating network diagram. So, before that, alamin muna natin yung path. So, since meron ka ng AEG, ibig sabihin may idea ka na may tatlo kang path. But, unstable na yung net ko. Okay pa ba? Narinig niyo ako? Hello? Yes po, Okay, ma'am. okay. Sige. So, may idea ka, may tatlo kang path, pero, since yung dalawa dito sa A, ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng apat na path. Okay, so, try natin, path. So, meron kang path 1, 2, 3, 4. So, dito sa A, since dalawa yung precedes niya, may A precedes C and A precedes B. So, gawin mo yan. A precedes C. C and A precedes B. And then, yung E, F, dito E, F, tapos G, H. Ayan. Oh, wait lang. Medyo malaki yung gawa ko. Ulitin natin. So, dito sa path, so may alam tayo na apat yan. 1, 2, 3, 4. So, yung A precedes C, yung A precedes B, and yung E precedes F, and yung G precedes H. So, yan. Gawin na natin. So, dito muna tayo. A precedes C. Diba? So, dyan, yung next na activity, paano mo lalaman? Balik ka dito sa activity nito. Okay? So, yung C na yan, dito yan. So, yung C naman ngayon precedes D. Okay? So, yung C precedes D. So, yung D na yan, susundan ako class, precedes I. So, may I ka ngayon. So, yung I, hanapin mo ulit yan dito. Saan yung I? Ito. So, yung I precedes J. So, pagkatapos ng J, so, yung J precedes end. Ibig sabihin, pagkatapos ng J, end na. Ibig sabihin, okay na. A, C, D, I, J. So, next naman, naintindihan, class, kung paano ko ginawa? Ha? Yes po. Okay. So, next tayo is dito sa B. No, A precedes B. So, burahin ko na to ha, kasi malilito kayo. Ayan. So, next, yung A precedes B. So, yung B, hanapin mo dito. Ito, B precedes I. Okay, tapos yung I precedes J. Tapos yung J, end. So, alam mo na, A, B, I, A, B, next, I, A, B, tapos I, tapos, sunod sa I, J. Okay, pagdating ng J, end na. Okay, na yan. So, next, yung E, F naman. Ito, E precedes F, tapos F, J.
Pagkatapos ng J, alam naman natin na sunod ng J ay end. So, end na yan. So, sa G naman, G precedes H. Pagdating ng H, K. Tapos, K end. GHK. So, GHK. Yan. Tapos, end. Next is, alamin natin yung kanyang duration. So, since alam mo na, kukuhain mo ngayon yung equivalent expected time niya ng A, C, D, I, J. So, sa A, may 4 ka. A, C, 4, 12, D. Saan yung D? 4, 12, 2. A, C, D, I, J. I, 12. And yung J, 9. So, i-plus mo lahat yan. Okay, so may 4 plus 12 plus 2 plus 12. Tama ba? Plus 9. A, C, D, I, J. A, C, D, I, J. Okay. So, ilan to, class? Paki-calcu nga. 4 plus 12 plus 2 plus 12 plus 9. Ilan? Ilan, class? Hello? 39 po yung una, ma'am. Okay. 39 days. Itong pangalawa. So, itong pangalawa na sundan ha, kinuha ko lang yung equivalent expected days ng activity. Okay? So, 4 plus 5 plus 12 plus 9, ilan? 30 po. 30 days. Ito namang EFJ, ilan yan? E3 plus F, 8 plus J, 9. Ilan? 3 plus 9 plus 8. 20 po. Okay, 20 days. And then itong GHK, G, G, 1 plus 3 plus 15. Ilan? 18, tama? Ay, hindi, 19. 19 po. 19 days. So, dyan, alam na natin kung ano yung critical path, which is yung mahaba, which is ito. So, 39 days. So, 39 days, ito yung pinaka-critical path. Yun yung sagot. Yan yung longest path natin. Okay? Naintindihan, class? Okay. So, proceed tayo ngayon sa diagram. So, alam na natin na meron tayong starting, kunyari start yan. And meron tayong tatlo. Diba? Meron tayong tatlong araw. Isa, dalawa, at tatlo. So, this is A, E, and G. Ngayon, pwede nyong lagyan niya ng equivalent duration niya. So, A is 4, E is 3, G is 1. Okay, yan. Yan. So, don't forget na maglagyan ng arrow, ha? Next is sabi C, A precedes C. Okay, so gawa tayo. A precedes C. A precedes C. And dalawa. A precedes C and B. So, dalawa. So, dalawa ang ating arrow dito. Okay. Yan. So, this is C and B. Okay. Next, C precedes D. So, gawa tayo ng arrow dito. D. D daw, diba? And D precedes I. Ibig sabihin may I dito. And J. J. And ito na yung end. Okay? So, check natin. A precedes C. C precedes D. D precedes I precedes J. Next path, A precedes B. Ito B. B precedes I. O sakto, yung ginawa natin, B precedes I dito.
Ibig sabihin, nag-meet sila dito sa event na to. Tapos, I precedes J. Tama. Tapos, itong G precedes H. E precedes F pala. F tapos J. Tapos J daw. Ibig sabihin, mahaba yung F. Ito yung F. Yung F. Para makonect mo siya dito sa J. E, F, J. Diba? Tapos yung G precedes H and K. So, dito, dalawa. Precedes H and K. So, dito may H ka, may K ka. Naintindihan? So, yan yung paggawa. Okay? So, kung ano nyo, dito, check nyo yung mga path is nagko-connecta siya. GHK, katulad yan, di ba? Ito. GHK, ito yon EFG, ay EFJ, tapos ABIJ, ABIJ, and then yung number 1, ACDIJ. ACDIJ. So, ganyan. Naintindihan, class? Hello? Yes po. Okay. So, ganyan yung paggawa, ha? So, ito yon yung ginawa natin kanina, medyo inayos ko lang sa table para mas maganda. Tapos, ayan yung path na yon. So, same lang rin yan. 39 yung pinakamalaki daw. And kapag i-drawing is, yan siya. So, similar dun sa gawa natin. Medyo similar, di ba? So, dyan, pwede nating lagyan nga ng event number. So, pwede mo na lagyan yung event 1, event 1, 2, syempre from top to bottom muna. Left to right, and then kapag yung right mo is may pababa, dun ka gagawa ngayon ng number. 2, 3, 4, tapos 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, ganyan siya. So, naintindihan, class? So, may 4 minutes na lang tayo. Naintindihan? Hello? Yes po. Ayan. So, yun yung paggawa, ha? So, nalaman natin yun sa may question na ba question. Ayan. Nakagawa tayo ng diagram. Tapos, ano daw yung find critical path? Ibig sabihin, ito yon. Yung critical path natin is itong number 1. Lalagyan nyo na lang siya, ha? So, dito, indicate nyo na this is the sakali. Critical path. Okay, ganun. And then, ayan. Kasi may assignment kayo. Meron kayong, alam nyo ba yung librong Fajardo? Ni Fajardo na Construction Management. So, meron tong exercise 1 to 10. Assignment 2 ninyo. Kung wala kayong libro, isesend ko yung pages na to sa GC. And then, gagawa na lang ako ng assignment activity doon sa ating Google Classroom. And doon ninyo ipasa. Isulat nyo lang siya sa inyong notebook, class. Okay? Sa inyong notebook. And then, is-picturean nyo. So, handwritten yan, ha? Okay. Naintindihan, class? Yes po. Okay. So, ang due time nyo dito is, due date is 2 weeks naman, December 13. Pinaka-late nyo tong isasubmit, ha? Pero, kung next week tapos nyo na, mas magandang isubmit nyo na, ha? Pinaka-late lang para bigyan ko kayo ng 2 weeks. So, if may questions kayo, magtanong kayo ngayon or mag-chat kayo sa GC. Anyway, inano ko naman siya, ni-record ko siya itong gawa natin. Pero, tingnan lang natin kung malaki yung makukonsume niyang sa mga
classmates ninyong wala dito. Ayan. So, alam nyo naman na, kahit i-delete ko to, nandito naman siya no? So, isi-send ko naman tong ating PowerPoint. Lahat, PowerPoint and yung assignment, isi-send ko sa inyo sa GC. Okay? So, 1 minute na lang tayo. Sige, proceed tayo sa, ano na lang, kung wala na kayong, then, stop share ko muna. So, mag-screenshot lang ako, class, para sa ating photo. Doc, ha? Please open your cam. So, ilan kayo? 21 lang kayo. Okay. Okay. Sige ha, paki-open yung cam ha. Right, sige, mag-screenshot na ako ha. 5, 4, 3, 2, 1. Wait lang. Mahirap kasi dito sa Zoom eh, mabilis. Kailangan mabilis kang mag-discuss dahil nag-end agad. Lang, nasan na? Wait lang ha. Ito ba yun? Ay, hindi. Iba to. Ulit. Screenshot ko ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit ayaw? Isa pa. Okay. Sige, class. Nag-end na?